Napakalaki ng epekto ng kinasangkutan ni Maris Racal na kontrobersya kaugnay ng di umano'y messy breakup ni Anthony Jennings at ng non-showbiz girlfriend nitong si Jamela Villanueva. May isang endorsement brand niya ang tinapos ang kanilang ugnayan kay Maris. Binabash siya ng mga netizens at hindi na rin mahagilap ang Facebook page ni Maris. The Philippine Showbiz List presents epekto ng cheating issue sa showbiz career ni Maris Racal. Beauty brand Dazzle Me drops Maris Racal. Kasunod ng anunsyo ng beauty at personal care brand na Dazzle Me ang pagwawakas ng kanilang partnership kay Maris. Sa pamamagitan ng official statement na inilabas sa Instagram at Facebook noong Huwebes, December 5, 2024, ipinaliwanag ng kumpanya ang desisyon. Bagamat mahirap, kinakailangan daw nilang gawin ito upang mapanatili ang kredibilidad at integridad ng kanilang produkto. Matatanda ang ilang buwan pa lamang mula nang ipakilala si Maris bilang brand ambassador ng Dazzle Me. Ayon sa Dazzle Me, pinahahalagahan nila ang pagiging inklusibo, tapat at paggawa ng tamang desisyon kahit mahirap o hindi komportable. Ang mga prinsipyong ito raw ang pundasyon ng kanilang brand at gumagabay sa lahat ng kanilang ginagawa. Matapos ang kanilang masusing konsiderasyon na pagpasyahan nilang wakasan ang kanilang partnership kay Maris. Ang pakikipagtrabaho kay Maris ay naging isang kakaibang karanasan para sa kanila. Ang kanyang sigla, sense of humor at pagiging totoo ay lubos na tumutugma sa kanilang layunin na magbigay inspirasyon sa mga kabataang Gen Z na puno ng tapang. Hiniling din ng Dazzle Me na kahit tapos na ang kanilang partnership kay Maris, naway manatili ang kindness and empathy sa online community. Dagdag pa nila sa statement, Dazzle Me remains dedicated in encouraging everyone to make choices rooted in chosen values and principles. Thank you for your understanding and supporting the values that make us bold, boundless, and beautiful. Mapapansin din na wala na ang anumang larawan ni Maris sa mga social media account ng Dazzle Me. Maris Racal's song Ate Sandali on YouTube was flooded with comments from netizens. Ang Ate Sandali na kanta ni Maris ay nirelease noong June 2021. Ang kanta ay isinulat ni Maris at ipinuduce ng batikang musikero na si Rico Blanco, ang CEO na kanyang label na Balcony Entertainment. Si Rico ang kasintahan ni Maris sa mga panahong ito. Ibinahagi ni Maris na naisulat ang kantang ito noong parehong siya at ang kanyang kapatid na babae ay dumaranas ng heartbreak. Dagdag pa ni Maris na ang kanta ay tungkol rin sa women empowerment. Ngunit dahil sa kinakaharap na kontrobersya ni Maris ngayon, ay tila ba naging mas relatable ang kanta para sa kanya. Komento ng isang netizen na para talaga kay Maris ang lyrics ng kanta dahil sa malalandi raw na katulad niya. Dagdag pa ng isang netizen na parang gumawa si Maris ng kanta na para sa kanya. May nagsabi ring nilunok ni Maris ang kanyang kanta na dapat i-advise niya ito sa kanyang sarili. Komento ng isa na parang na-predict ni Maris ang nangyari sa kanya ngayon dahil sa issue na kanyang kinasasangkutan. Maris Racal's Facebook page has been deactivated. Tila hindi na matapos-tapos ang blowback sa pagkakasangkot ni Maris sa hiwalayan ni Anthony at Jam. May netizens kasi nakapansin sa di umano'y pag-deactivate ni Maris sa kanyang official Facebook page. Matapos bahain ito ng iba't ibang pangungutyang comments mula sa mga netizens. Karamihan sa comment, kinote si Maris sa palitan ng text messages nila ni Anthony at hindi kagandahan ang mga sinasabi ng netizens, kung ano-ano rin ang itinawag sa kanila. Pati Instagram account ni Maris ay naka-off na rin ang comments nito. Are other brands that Maris endorses also planning to end their partnerships with her? Sa isang Reddit post, napansin ng ilang netizens ang pag-off ng comments mula sa ilang social media accounts sa mga produkto na ini-endorso ni Maris at Anthony. Ang ilan narito ay ang Stanmig Coffee at Vitres na kilalang endorser si Maris. Bukod sa pag-off ng comments, ay mapapansin rin na binura na ng Stanmig Coffee ang mga larawan nila Maris at Anthony sa kanilang Instagram page. Marami tuloy ang napapaisip, baka sa susunod na mga araw, tuluyan nilang bitawan si Maris bilang kanilang endorser. Komento pa ng isang Reddit user na kung may morality clause sa kanilang contract ay baka pagmultahin pa si Maris. Kung mangyari man ito ay baka mahirap nang makahanap pa si Maris ng isang brand na pwedeng magtiwala sa kanya. Ayon rin sa isang Reddit user ay sana naisip muna ni Anthony at Maris ang kanilang mga aksyon dahil sa kanilang mga endorsements na pwedeng mawala sa kanila.
Maris did not attend the press conference of And the Breadwinner Is. Bukod sa pagiging product endorser, ay isa din si Maris sa mga sikat na aktres ngayon sa showbiz. Kaya naman, dahil sa mga negatibong komento ngayon tungkol sa kanya, marami ang nangangamba na baka maapektuhan rin ang acting career niya. Kasama ni Maris si Anthony sa upcoming MMFF film na pinagbibidahan ni Vice Ganda, ang And the Breadwinner Is. Kasama sa mga miyembro ng cast ang love team nila Maris at Anthony. Gayunpaman, sa isang Facebook post ng The Idea First Company, ang producer ng And the Breadwinner Is, makikita na hindi kasama ang mga pangalan ni Maris at Anthony sa listahan ng mga artistang dadalo sa media conference ng pelikula. Walang kailangang paliwanag ukol sa hindi pag-anyaya kina Maris at Anthony sa presko ng pelikula na siyang kauna-unahang proyekto nila kabilang sa MMFF. Hindi makikinabang ang pelikula ni Vice sa kontrobersyal na isyong kinasasangkutan ni Maris at Anthony, kaya hiniling sa mga imbitadong media na wag na magtanong tungkol sa dalawa sa media conference. At sa naganap na media conference na pelikulang And the Breadwinner Is nitong December 5, 2024, hindi na silayan sina Maris at Anthony.